Good day mga kapiso. Guys, ngayong araw ay mag-assemble na tayo ng ating incubator. Kasi nga po, meron na tayong mga itlog na ready na po sila para ilagay sa incubator. Ito nga pala guys, yung ating incubator. Siya po, ang capacity po niya ay 24 eggs. Yan po, ito po yung main component niya. Tapos meron siyang roller. Yan. Yan ang roller niya. So, ito po yung fully automatic. Ang ano na ito, ang incubator na ito. At meron din siyang hatching screen. Yan, pagka ginagamit ito pagka hatching nila, day nila, ginagamit ito. At ang kagandahan nito guys, pwede siyang dikuryente. Yan. At meron din siyang 12 volts na DC. At automatic na rin po yung kanyang water, no? Yan po, meron siyang tatlo din dyan. Yan. So, ngayong hapon ay assemble na po natin ito at ilagay na po natin ang ating mga itlog. At ngayon guys, dito kung nakikita nyo, meron tayong 12 itlog dyan. Kung na-notice nyo po ay meron siyang mga level. Yung TW, saka CB. Although itong parisan ko nito ay pareho lang sila ng lahi. Ang kanilang mga tatay ay Australorp, yung isa red, yung isa black. Tapos yung parents naman na hen ay para siyang tinignan ko, hindi ko kasi alam kung ano talaga yung kanyang lahi. Pero hindi siya Tagalog eh. Para siyang Indonesian native na manok. Hindi ko lang natanong yung source ko kasi binigay lang sa akin. So yan, kung natin yung meron tayong TW, ibig sabihin nun, mga eggs yan nila Tyson and Whitney kasi nilagyan ko sila ng pangalan. At yung CB naman, yung po mga itlog nila Chuck and Perry. So, ganyan guys ay maglalagay na tayo dito sa ating sa ating incubator. Ilagay natin ng tanda para para malaman natin kung ilan po yung nabuo doon sa mga parisan natin. So, unahin natin si Tyson and Whitney. Ayan, lagay natin doon sa isa. Ayan. At saka guys, ano pala to, yung incubator na ito ay fully automatic siya. Every 2 hours umiikot po yung kanyang roller. Kaya natin kailangan ikutin yan kasi ang machine na mismo ang iikot niyan. Yan. So, antayin na lang natin siya kung kailan siya mag-hatch. Check na lang natin yung mga tubig niya. Yan. At saka siyempre, yung temperature, check natin kung okay pa. At saka yung kung hindi pa nagbago. At saka yung ating kuryente, no? Kung palagi pa rin nakasaksak yan kasi hindi pa pwedeng mawala ng kuryente. So, ayan na guys. Ayan na po yung ating dosing itlog na ating i-incubate. At ito guys, ang gagawin nyo lang, ipatong nyo lang ito dito. Yan. Pero bago yan, ito muna ang kanyang sa kanyang roller, isasaksak nyo ito dito sa kanyang pares din dito. Tensya na kayo kasi ako lang mag-isang nagbibideo kaya medyo mahirap. So ayan po, dito po siya ilalagay dito sa lugar na ito. Ito kasi ang magsilbi niyang ito yung switch ng kanyang roller. At sabi dun sa manual, pagka 18 days na, alisin mo na ito. Hindi na dapat sila iikot. So, tandaan natin kung kailan natin sa inumpisa ni-incubate. Okay guys, hanggang dyan na muna. At maya-maya, pakita ko na sa inyo kung ma-install ko na sa lugar kung saan ko sa ipapwesto. Kasi mahirapan ako mag-video mag-isa. Isama na rin natin yung tubigan niya. At ipakita ko sa inyo guys. So mga kapiso, ito na guys ang ating permanent na pwesto ng ating incubator at naiuna nga po natin siya. Yan po yung kanyang saksakan sa AC at ito naman ang sa kanyang DC 12 volts. At itong dito guys, meron siya ditong tester para para malaman natin na ang itlog ay fertile o hindi. Mayroon lang siya dito switch, pindutin mo lang, ilagay mo dito yung itlog,
malalaman mo ngayon kung meron siyang kung fertile siya o hindi. So gagawin natin yan mga 7 to 10 days. Titingnan natin, i-check natin yung nilagay natin mga itlog kung fertile nga sila at magkaroon na ng development ng sisiw doon sa loob. So ganoon lang siya guys. At yung kanyang tubig, andyan po. Tatlo yan. So, yan po. Dito siya nilalagay. Meron din siyang ano dyan. Siguraduhin natin guys na ang ating platform ay level para po ang tubig natin dyan sa loob ay pantay din po ang ano niya, ang level niya. So, ayan lang siya guys. So, maganda to kasi meron siyang drawer dito. Pwede lang natin siyang itulak papasok. Ayan. Pag gusto natin siyang itago, ano. So, okay guys. Hanggang dyan na lang muna ang ating video. Abangan po natin after 21 days. At makikita natin kung ano ang success rate nitong ating bago. First time ko lang po gumawa nito. So, sana maging successful ito. Nagpalimlim kasi ako dati, nung una, first class. At out of 18 o 19 eggs, yan lang po ang nabuo, 2. So, yan sila malalaki na. Magwa 1 month na po sila dyan. So, katabi lang sila ng ating incubator. Alright? Thanks for watching!